Basahin natin ang ating text mula sa John chapter 1 verses 19 to 28. Pakinggan niyo po ang inspired, inerrant, infallible Word of God. And this is the testimony of John. When the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" He confessed and did not deny, but confessed, "I am not the Christ." And they asked him, "What then? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the prophet?" And he said, and he answered, "No." So they said to him, "Who are you? We need to give an answer to those who sent us. What do you say about yourself?" He said, "I am the voice of one crying out in the wilderness, 'Make straight the way of the Lord,' as the prophet Isaiah said." Now they had been sent from the Pharisees. They asked him, "Then why are you baptizing if you are neither the Christ, nor Elijah, nor the prophet?" John answered them, "I baptize with water, but among you stands one you do not know, even he who comes after me, the strap of whose sandal I am not worthy to untie." These things took place in Bethany, across the Jordan, where John was baptizing. Let us beseech the Lord in prayer. Our Heavenly Father, we come to you with hearts bowing to the Lordship of Christ, believing that He is our mediator, that through Him we have the power to believe and the power to absorb and to grasp the truths of these words. But we continually ask you to send your Spirit, His illuminating power be upon us, nang sa gayon sa pag-aaral namin ng iyong salita, hindi ito maging routine lamang, kundi tunay na matupad ang pinangako mo that we are changed from glory to glory, that in this gracious covenant that you have given to us, kami ay tunay na napapabanal, nagiging kawangis ni Jesucristo. Give to us your word, give to us the Lord Jesus Christ, because He is our greatest need. These things we ask in Jesus' name. Amen. Tiyak ako na nabalitaan nyo at aware kayo sa nangyari sa ating Senado sa mga nakaraang mga araw, at siguro kahit magkakaiba tayo ng mga persuasion at mga political opinions, ay sang-ayon tayo na hindi natin nagustuhan lahat ang mga nangyari na iyon. In fact, naging kahiya-hiya ang Senado sa pangyayaring ganon, na nagkaroon pa ng barilan, nagkaroon ng ganong komisyon. After all, ang Senate ang isa sa pinaka-inaasahang institusyon at bastion ng demokrasya sa isang bansa na malaya. Kaya naman, kahit maging passionate tayo, whether pro-admin, anti-admin, sang-ayon tayo na may mga expectations tayo sa mga senador. Ang ayoko din ay yung tayo mga Kristiyano, we will demonize each other just because of our political opinions. Dapat bilang mga Kristiyano, nandoon, of course, kung passionate tayo, pero nandoon ang pagmamahal at paggalang natin sa bawat isa. At ganun din ang ating kagustuhan na makita ang katotohanan, mahanap ang hustisya, at patuloy na hanapin ang accountability sa ating mga inihalal ng ating bayan. Pero at the same time, tayo ay hindi lingid sa kaalaman natin na marami sa ating mga politiko ang nag-underperform or nagiging unbecoming sa kanilang mga behavior. Kaya naman tayo ay dismayado. Kaya naman tayo ay nawawalan ng gana pagdating sa institusyon na kanilang pinangahawakan, kahit ito ay kagalang-galang na institusyon at mga opisina nila. Dahil ito sa expectation natin sa kanila, meron tayong expectation na hindi nami-meet, at kaya doon nawawalan tayo ng paggalang or nawawalan tayo ng bilib
sa kanila. Ganito kahalaga ang expectation sa isang tao. Inaasahan natin na sila ay kikilos ayon sa kanilang sinumpaang tungkulin, ayon sa kanilang mga trabaho, ayon sa sinasabi ng konstitusyon. Kaya kung tayo ay nahihirapan at nadidiscourage or nawawalan ng gana pagdating dito sa mga bagay na to, napakahalaga pala na pagdating sa pananampalataya ay meron tayong mapangahawakan na very reliable na hindi tayo mapapahiya. Pagdating dito sa isyung pananampalataya, kailangan natin magkaroon ng matatag na pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Dahil the more na nakikilala natin si Kristo, the more na tumatatag ang ating pananampalataya. The more na kung paano tayong pag nakikilala lalo natin ang mga politiko, lalo tayong nadidismaya sa kanila, baligtarin natin kay Kristo. The more na nakikilala natin siya, mas lalo tayong humahanga at sumasamba sa Kanya. Ito yung nakita natin sa passage natin na si Apostle John, nung sinulat niya ito, nais niyang ipakilala ng maayos at mas malalim pa sino ba si Hesukristo. After all, sinulat niya ang aklat na ito para sumampalataya ang mga tao at magsisi sa kanilang kasalanan, malaman nila that Jesus is the Son of God, the one whom the Father has sent to redeem us from our sins. Kaya sino ba si Kristo? Ito ang pinakamalaking katanungan sa lahat. Bagamat gusto nating malaman ang mga issues sa impeachment, sa politics, gusto natin malaman ang issue sa flood control scam or mga anomalies or yung mga iba pang mga kinakaharap na problema ng ating bansa, ang pinakamahalagang katanungan sa mga tao ay hindi ang mga bagay na yan, kundi si Jesucristo. Ano ba ang kiniklaim ni Jesucristo? Kung siya ay nagkiklaim na siya ay isa sa mga Diyos, isa sa mga teachers lamang na pwede natin pabayaan, no problem with that. Kaya di na natin siya pansinin. But what if na ang ino-offer niya at ang pagpapakilala niya ay tanging siya lamang ang Diyos na nagkatawang tao at tanging solusyon sa ating mga kasalanan? Abay, ito'y mas mahalaga pa kaysa sa mga antidote sa mga cancer at sa mga ibang mga sakit. Kung siya ay ordinaryong tao lamang, there's no need na paglaanan ng kahit anumang debosyon. But if Christ's claim are true, then knowing Christ is the most sacred and most important endeavor in this life. Kailangan natin siya makilala. Makilala sa kanyang gloriousness and power. At kailangan din siyang ipakilala at iproklama ng mga nakakakilala sa kanya. Kaya naman si Apostle John, bago siya mamatay, ito ang isinulat niya, ang Gospel of John, para ipakilala sa mundo, hindi lang sa mga Hudyo, sino si Jesus. At dito sa passage natin, he continues to introduce to us who Jesus is. This time, ipapakilala niya si Jesus from human witnesses. Diba, sa verses 1 to 18, he gave one of the most Christologically rich passages in the whole New Testament. Dito sa first 18 verses, this is famously called the prologue. Pinakilala niya si Kristo dito sa pinakamataas at dakilang paraan. Hindi siya nagsimula with the usual birth narrative or nativity story that you see in the three first gospel stories, Matthew, Mark, and Luke. Hindi niya pinakita lamang mula sa Bethlehem. Nag-stretch pa siya backwards sa timeline itong si John. Nagsimula siya not only in the beginning, but even before there was a beginning. The Gospel of John discloses to us that Jesus is the pre-existent Logos who was with God and was God. Siya pala ay hindi isang anghel lamang. Siya ay creator ng mga angels. He is the creator of all things. Siya ay light whom this dark world rejected. But the most shocking of all is that this eternal Logos, the creator of the universe, the light who came into this dark world, ay biglang nag-tabernacle among us. And He became the great revealer of the Father. All for one intention, ultimate intention, for us
na matanggap natin ang greatest blessing. Ang greatest blessing ng tao, hindi yung yumaman siya. Ang greatest blessing ng tao, hindi yung mabuhay siya ng matagal dito sa lupa. Ang greatest blessing dito sa Book of John is the ultimate communion with God for all eternity. Theologians call it the blessed or the beatific vision, wherein they will see God face to face. Kaya dito sa present passage natin, gustong ituloy ni Apostle John ang pag-i-introduce kay Christ. Kung na-introduce na niya si Christ from eternity hanggang sa kanyang incarnation, i-introduce naman niya ngayon si Jesus sa remaining verses na to based sa earthly ministry niya as testified by different people na magiging mga disciples niya. While the prologue is John's way of introducing Christ to the Jews and to the world, the last part of John chapter 1 is presenting to us the identity of Christ as He commences His public ministry according to His witnesses. Dito makikita natin yung mga reactions ng mga unang mga disciples, His very own disciples. So therefore, this is the presentation of who Jesus is based in its historical context. Sino ba si Jesus according to His witnesses? Kaya sa sermon natin ngayon sa part 1 ng ating series na The Witnesses of Christ, i-quote natin si John, I am not the Christ. The next sermon sa verses 29 to 34, si John muli magsasabi, Behold the Lamb of God. That would be the next sermon. The third sermon is from the brothers. He said, we have found the Messiah. And then sa John chapter 1 verses 43 to 46, the fourth sermon of whom Moses and the people wrote. Sabi dito ng mga disciples. And finally, Nathanael said, the Son of God, the King of Israel. That is the final sermon of this series. Makikita natin, this series is all about the comments, the words, the language or the statements of these people patungkol kay Kristo. Iba-ibang tao ang nagbigay ng kanilang patotoo patungkol sa Kanya. Ni-record yon bawat isa sa kanila ni John at in-inspired ito ng Holy Spirit for sure. Merong spiritual insights sa pagre-record ng Holy Spirit dito that is straight from the disciples' mouths. Sino si Kristo? According to these men who served Him and became His apostles. Pag tinanong natin, sino ba si Kristo according sa mga Muslim? Sasabihin nila, He's just one of the prophets. Sasabihin ng mga atheists, sino si Kristo? Sasabihin nila, He's one of the good teachers in this world. So therefore, mga kapatid, tanungin natin, sino si Kristo according to these early disciples? Ang binasa nating text ay na-introduce na si John the Baptist earlier sa chapter. Kung nakita ninyo or narinig ninyo ang sermon ko noon sa John chapter 1 verses 6 to 9, makikita ninyo na si John, ina-assume na niya dito na meron na tayong knowledge about John the Baptist. Siya yung sinabi that he was the man sent from God. At nilinaw agad ng author, he was not the light, but came to bear witness of the light. Malinaw kahit sa simula pa lamang na si John ay hindi si Kristo, hindi ang Kristo. That is how his testimony in our passage starts. Sabi ng confession niya, I am not the Christ. Anong ibig sabihin yan para sa atin at para sa gospel canon? Lahat ng gospel writers, alam nyo ba, nung sinulat nila ang buhay ni Kristo, hindi sila nagdiretso patungkol kay Kristo. Hindi sila dumiretsong nagsulat about kay Christ. Kung paano ang mga magagaling na mga nagsusulat sa buhay ng inyong, halimbawa, nagbe-birthday kayo and then ikukwento ang buhay ninyo. Hindi sila magsisimula kagad sa inyo. Usually magsisimula sila sa mga magulang kung saan kayo galing, kung paano kayo nakarating dito. Meron munang introduction. At lahat ng gospel writers, when they talk about the Lord Jesus Christ, meron lagi silang story about John the Baptist. Ganito kahalaga itong place ni John the Baptist sa mga gospel writers dahil apostolic, prophetic ang witness niya pagdating sa Panginoong Yesus. Ano bang ginawa ni John? Ano ba yung makikita natin kay John the Baptist?
he was announcing the arrival of the Messiah, that Jesus is the Messiah not only to the Jews but also to the world. Pero alam niyo kung ano yung striking dito? Ang striking dito is that yung announcement ng kanyang arrival is that he made sure na nung in-announce niya si Christ, pinroclaim niya si Christ sa kanila, ang pinakakakaiba kay John the Baptist, minake sure niya, hindi niya makukuha ang spotlight. Hindi niya makukuha ang limelight. Notice yung explicit and unambiguous answer niya nung lumapit ang mga tao, nagtanong, sino ka ba? Pakilala mo ang sarili mo. Binanggit niya ang sarili niya by the negative terms. Hindi niya sinabing, I am ganito. Lagi sinabi niya muna, I am not the Christ. Nung tinanong kung hindi ikaw si Kristo, ikaw ba si Elijah? I am not Elijah. Nung tinanong, nung hindi si Elijah, tinanong naman kung siya yung the prophet. Sinabi naman niya, I am not the prophet. With unambiguous denials, kinonfess ni John the Baptist that he is the voice of one crying out in the wilderness. Therefore, with all these words, John is not just merely answering questions. Pinapakita rin niya sa atin paano maging mabuti, paano maging tapat, paano maging klaro at effective na witness o nagpapatotoo kay Kristo. Hindi lang enough na ipakilala mo si Kristo kung sino siya. Kung gusto mo na maging tapat at ikaw ay gusto maging effective na patotoo kay Kristo, it is not enough to tell people who is. You must explicitly stay out of the way. You have to make sure wala ka doon sa dinadaanan, ikaw ay tatabi kapag dadaan na ang Panginoong Yesus. Kailangan niyang siguruhin na walang confusion between the message and the messenger. Na mas pupurihin ang messenger, mas mai-impress sa messenger kaysa doon sa message. That's what the Baptist did. That's what John the Baptist did. And that's what every preacher and Christian should do. Ang ginawa ni John the Baptist, he did not just give them the Lord Jesus Christ, he exercised due self-effacement so that it would be clear to all kung sino si Kristo at kung sino ang glorious at dakila sa lahat. That is a spiritual insight that must push us into serious evaluation. Paano tayo nagwi-witness pagdating sa ating ministry, paano tayo nagkakonduct sa ating mga service, paano tayo naglilingkod sa Kanya, at paano tayo nagpo-proclaim ng Kanyang word. Are we content that we preach the word, or are we also conscious that we should get out of the way? Because that is the faithful Baptist witness according kay John the Baptist. The message that I'm going to give to you is this: people will see more clearly the glory of Christ when we consciously refuse to draw attention to ourselves. People will see more clearly the glory of Christ when we consciously refuse to draw attention to ourselves. Imagine niyo, this is just the introduction ng ministry ni John the Baptist. Alam nyo ba, dito sa record na ito, kung kailan ito nagsimula or kailan ang ministry na ito, is John the Baptist already in his 6-month ministry? Was he already sa kanyang na siya, 1 month or ganito? No. This is just the first week of the ministry, the first week ng ministry na binigay sa kanya, and then, first week ni ministry ni Christ, at yung text natin, day 1 ng ministry ni Christ, because he was already ministering ng months before, no? Itong si John the Baptist. Pero ang bukang bibig na ni John the Baptist is that, I am not Christ. I am not Christ. Make sure niya, hindi ako ang hinihintay nyo, hindi ako ang Messiah. Now, for sure, this text, ipapakita ni John the Baptist paano niya naiwasan yung too much attention sa kanyang sarili at naging faithful proclaimer at testifier siya kay Christ. Well, mayroon akong 2 sagot. Una, conscious self-effacing admission
of the messenger. And number 2, glorious Christ exalting description by the messenger. First one, the self-effacing admission of the messenger. Kailangan conscious. Sabi sa verses 19 to 23, and this is the testimony of John when the Jews sent the priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" He confessed and did not deny, but confessed, "I am not the Christ." And they asked him, "What then? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the prophet?" And he answered, "No." So they said to him, "Who are you? We need to give an answer to those who sent us. What do you say about yourself?" He said, "I am the voice of one crying out in the wilderness to make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said." So, dito ramdam mo na highly successful ang ministry ni John the Baptist at nag-attract ito ng attention ng religious authorities, prompting them to send an official delegation to inquire whether he is the Christ or not. Thankfully, hindi mga pulis ang pinadala. Ang pinadala ay mga Pharisees or mga Jewish people, mga religious people, because sila yung mas nakakaalam kung madidetermine nila ito nga ba si Messiah nila. Pwede natin sabihin, juridical testing ito sa testimony ni John. Imagine yung implications ng ministry ni John the Baptist. Binabaptize niya yung mga tao na nagsisisi as they prepare for the long-awaited Messiah. Ang mga binabaptize niya yung mga faithful Jews who have been circumcised and they were in good standing in the synagogue. So therefore, imagine niyo, sobrang popular, nag-viral itong si John the Baptist sa masa, kaya nung nakita ito ng mga Pharisees, nakita ito ng Sanhedrin, na sumakit ang ulo nila, nagkaroon sila ng problema, nag-alala sila, yung mga Jewish authorities. Kapag nagpatuloy ito si John sa ginagawa niya, teka muna, maraming naniniwala, paparating na daw ang tagapagligtas, hindi kaya siya yan? At kapag nangyari yon, pag dumating yung Messiah, mukhang mag-aaklas ito. Magkakaproblema tayo sa mga Romans na mga sumasakop sa atin. Ang problema, hindi nila control itong si John the Baptist. Very independent si John the Baptist. Nag-ministry siya, hindi under ng mga ministry ng mga Pharisees, hindi ng nila Gamaliel, hindi ng mga taong nandito, kundi nandun siya sa wilderness, pinalaki siya ng Panginoon, at hindi nila control ang kakaibang ministerial origin niya, hindi siya galing sa religious establishment. Pero may problema ang mga Pharisees. Hindi nila maitanggi yung ministry ni John ay pinagpapala ng Diyos. Obvious yung power ng Diyos na nandun sa kanya. Kitang-kita sa kanya. Kaya hirap sila ngayon. 'Di ba? Ginawa nga test ito ng Panginoon, 'di ba? Nung tinest siya sa Luke sa 20, sabi niya doon, sabihin niyo sa akin kung ang ministry ni John, is it from God or is it of man? Pag sinabi nilang is it of God, sasabihin, ba't hindi niyo finalo si John the Baptist? Kasi pag sinagot naman nilang is it of man, sasabihin nila, magagalit ang mga tao dahil everyone regarded John the Baptist as a servant of God. Kaya nga sabi nila, we cannot tell. Di na lang namin sasabihin. So, therefore, may political problem dito ang mga Pharisees. Kaya, hindi may tanggi na yung obvious power ng Diyos nandun sa Kanya. And this was also the time when there was an escalation on the anticipation for the promised Messiah of the Old Testament. Di ba, under Roman oppression sila, the Pharisees knew na pwedeng mag-lead ito sa uprising. At yung kanilang peace as the servants of Rome, madidisturb. Pero itong si John, pinagkakaguluhan. Could it be na ito na nga ang Messiah na hinihintay ng mga faithful Jews sa Old Testament? Or baka siya yung isang propeta na ipinadala? Tingnan natin sa verse 19. And this is the testimony of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem. Sinabi, who are you? The Jews here, probably yung Sanhedrin nito, yung kanilang council, at gusto nilang magpadala ng official delegation. That's what they did. At nang sa gayon, makapagkuha sila ng report at makabalik sa kanila, and then sasabihin, sino ba itong si John? Kasama na dito yung mensahe na sino ba siya? But here John sa chapter 1 verse 20, sabi niya, he confessed and did not deny, but confessed, I am not the Christ.
Now, pag binasa natin ito, hindi tayo masyadong na-excite o hindi natin masyadong ramdam probably because we are already in the new covenant. Kilala na natin kung sino si Christ. Kilala na natin kung sino yung Messiah. Messiah nga ito. Pero ilagay ninyo ang sarili ninyo sa sapatos nitong mga Jewish people na ito. Wala pang New Testament, wala pang mga apostles, at lahat ng anticipation, the last book that they knew was Malachi. And what they were thinking is may Messiah na ipinangako sa kanila. And during those silent years ng 400 years, the Maccabean revolt and everything, maraming mga nagpakilalang Messiah sa kanila at na-disappoint sila. So may pagkalito ngayon kung sino talaga ang Messiah sa kanila. In fact, may mga nagsulputang theories na may dalawang Messiahs according sa Qumran community. Isang Davidic Messiah, isang priestly Messiah. And this explains bakit ganito na lamang sila magtanong kay John the Baptist. Dahil akala talaga nila, si John the Baptist na yung iniintay nilang Messiah. But John confessed that he is not the Christ, the one Israel was so desperately anticipating for. There were others during that time. But notice yung sagot ni John. Yung record ni Apostle John, yung author, sabi niya, he confessed and did not deny, but confessed. Kayong mga magaling sa English, you know that this is an awkward construction. Di ba? He confessed, but did not deny, but confessed. This is very awkward. Why? Especially in the Greek, napaka-worse daw. Convoluted at challenging to translate. Pero bakit ni-record pa din ito ni Apostle John kahit parang awkward ang pagkasulat nito sa mga sa Greek? Bakit ganito ang sagot ni John? Well, ganito ang sagot ni John the Baptist so that masagot niya sila sa paraan na very clear na hindi siya si Kristo. Gumamit siya ng Greek construction in the strongest way possible in the Greek para may emphasize that He is not the Christ. Hindi ito yung pabulong lang na hindi ako si Christ, bahala na kayo. Hindi ito yung parang ambiguous, pahula style, pa-secret style. John the Baptist was being so explicit in his words, kung hindi siya nagiging evasive sa Tagalog, hindi siya nagpalaboy-laboy, hindi siya naging malabo, paligoy-ligoy pala, sorry. At diretso, ito na sinabi ni John the Baptist, hindi ako ang Kristo, hindi ako ang tagapagligtas, hindi ako ang Panginoon ninyo. Sa verse 21, and they asked him, what then? Are you Elijah? He said, I am not. So, nung sinabi niya na hindi ako si Kristo, hindi siya yung inihintay nila, diniretso niya sila dahil ang tingin siguro na marami ay siya, nagkaroon naman ng another question, sino ngayon ikaw? Ikaw ba si Elijah? Sinabi niya, I am not. Are you the prophet? And he answered, no. So, ang tanong dito, bakit si Elijah? Bakit pumasok na naman itong si Elijah? Is an Old Testament personalities, napakarami nila, pero bakit si Elijah? Probably because sa Malachi, the last book of the Old Testament, may prophecy sa Malachi 4:5. At sabi niya, behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord, and he will turn the hearts of fathers to their children, and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. Look at this. 400 years have passed, kaya the prophet na ipapadala, tinuro sa kanila na ang hinihintay nila ay isang propeta in the likeness of Elijah, na ipapadala daw si Elijah at magtuturo ng repentance. Ano ba yung message nitong si John the Baptist? Same with Elijah. There is a judgment that is coming. And once again, John the Baptist answered in the clearest and most unambiguous way, I am not. Ibig sabihin, I am not Elijah. So, pag binasa mo ito again, so far so good, until may encounter mo si Jesus sa Matthew 11, by the way, coincidental or providential, I guess, yung ating scripture reading ay look, ito yung equivalent
passage niya nag-match. Pero sa Matthew 11 verses 14 to 15, sabi ni Jesus, if you are willing to accept it, He is Elijah who is to come. He who has ears to hear, let him hear. Paano mo i-harmonize ito? Sabi ni John the Baptist, hindi ako si Elijah. Sabi ni Jesus, if you are willing to accept it, siya si Elijah. Well, Jesus knew that John the Baptist was not Elijah physically. Pero yung message ni Elijah seemed to be being echoed by this John the Baptist. Yung prophecy ng Malakay at yung ministry ni Elijah na fulfill because they had the same ministry. Ano ba yung ministry ni Elijah? Doon sa Mount Carmel. He was calling sa buong Israel na mag-repent at bumalik sa Panginoon. That's why ganun ang message niya sa kanila. Ganun din itong si John the Baptist. Ang kanyang message, very simple yet convicting. Sabi niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Sabi din ni John the Baptist na maghanda ang Israel. Paparating na ang Messiah. Pero hindi sila ready ngayon, kaya dapat magsisi na sila. Kasi sabi niya sa Matthew 3:12, His winnowing fork is in His hand, and He will clear His threshing floor and gather His wheat into the barn. But the chaff He will burn with unquenchable fire. Ang message ni John the Baptist is the same with Elijah. Pag di kayo nagsisi, kayo ay tutupukin ng galit ng Panginoon with an unquenchable fire. There's a terrible judgment that awaits the unrepentant Israel. And for this reason, the angel who visited John's father, Zacharias, nung binisita siya ni Angel Gabriel, ano sabi niya kay Zacharias na hindi naniwala sa kanya? Luke 1:17, sabi niya, He will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared. So, ang point dito is that si John the Baptist is truly Elijah, but he was not Elijah, the physical Elijah, the real Elijah. He is Elijah in the spirit. He is Elijah sa kanyang pangangaral. Kaya tama si John the Baptist na hindi siya si Elijah. Tama rin si Christ na he is Elijah in a sense. Pero yung mga interviewers nitong si John the Baptist, pinrestore siya, kung hindi ikaw Messiah, kung hindi ikaw si Elijah, ikaw ba yung prophet? Now, sino itong prophet? Alam nila again na may prophet na ipinrophesy sa Deuteronomy 18:18, sabi ng Diyos kay Moses, I will raise up a prophet like you among their brethren, and will put my words in his mouth, and shall speak to them all that I have commanded him. So, ang sinasabi dito ni John the Baptist is, sabi nila is that merong propeta silang hinihintay mula sa Old Testament, magiging katulad ni Moses na parang nagsasalita ang Diyos sa kanya sa bibig at nandoon yung salita niya, napaka-clear, and that prophet will be like Moses who will mediate for Israel to God. Anong sagot ni John? Tulad ng kanyang unang sagot, it's no. Unambiguous, very explicit. So, napagod na sila sa verse 22, they said to him, who are you? We need to give an answer. Bigyan mo naman kami ng sagot. Wag mo naman kaming bitinin. Wag mo naman paasa. Puro negative ang mga sagot mo. I am not the Christ. I am not Elijah. I am not the prophet. Bigyan mo kami talaga ng sagot. Sino ka bang talaga? You can sense yung frustration nila dito. But they have to know at least who He is. And finally, nagsalita na siya in a positive sense. I am the voice of one crying out in the wilderness. Make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said. So, hindi na sila pinaasa ni John the Baptist. Sinagot na sila ng derechahan sa paraan na malinaw. At saan ito quotation? Nag-quote ng scripture si John the Baptist. Saan ito? Isaiah 40 verses 1 to 3. In other words, tama na fulfillment siya ng prophecy, pero mali ang mga Hudyo, nakatingin sila sa Malakay, nakatingin sila sa Deuteronomy, ang sagot ni John the Baptist, mali. Ang sagot ay nasa Isaiah. Ang Isaiah ang fulfillment ngayon.
Hindi siya ang hinihintay na Messiah, ngunit siya yung mumunti at maliit at hindi importanteng tao na tumatayong boses of one crying out in the wilderness. John the Baptist was not the Messiah, but simply the voice that would prepare the way of the Messiah. So in other words, John the Baptist displays to us how to properly be a witness of Christ. Kailangan may conscious self-effacement. We should get out of the way and simply announce the Lord and point the people to Him. We should not impress our hearers to look at us and to admire us and to see what an impressive voice that we have or we are. Hindi. Ang isang messenger ng persona ni Kristo ay dapat explicit tumabi dahil napaka-glorious ng kanyang pinapakilala. The point is this, it's not enough we point people to Christ. We must also intentionally take effort on self-effacement. John the Baptist ministry is one of conscious self-effacement. Siya din na nagsabi, he must increase, I must decrease. He also said in verse 27, he who comes after me, the strap of whose sandal I am not worthy to untie. Ganito ka-humble si John the Baptist. And you ask, bakit ni-record ang lahat ng ito? Bakit ni-record na si John the Baptist, ang puro sagot niya, I must decrease, he must increase. Bakit ni-record sa John chapter 1, he was not the light, but was sent to bear witness to the light, but ni-record that I am not the Christ? Oh well, it's very clear. Sinulat ito para ipakita sa atin ni John, Apostle John, this is the proper way of witnessing for Christ. If you testify for Christ, hindi sapat na ikaw ay magsasalita lamang patungkol sa Kanya. Dapat may conscious effort ka na binababa mo yung sarili mo, nilalayo mo ang sarili mo sa kalwalatian na meron si Jesucristo sa ginagawa mo. Parang katulad pala dapat tayo ng mga seraphim na dahil glorious yung throne ng Diyos, kailangan nilang takpan yung kanilang mga mata. Dahil sobrang liwanag, sobrang glorious ng nakikita nila. And if you are presenting a person, for example, ikaw ang spokesperson ng isang taong corrupt, you would not even be proud of it. But if you are representing or you are being the voice of someone as glorious as Christ, hindi maaaring hindi mo tatakpan ang sarili mo, hindi pwedeng ibabalandra mo ang galing mo. Mapapahiya ka. Kung ikaw ay si John the Baptist, ay kailangan mag-remain ka as a voice in the wilderness because you're not the person whom the voice prepares the people for. At sinulat yan about John the Baptist para ipakita sa atin, ganito dapat ang gawin natin. Sabi ni Walter Wink, si John the Baptist daw ang, and I quote, the normative image of the Christian preacher, apostle, and missionary, the perfect prototype of true evangelist whose one goal is self-effacement before Christ. Mga kapatid, isa sa mahalagang dapat tandaan ninyo sa sermon na ito is the word self-effacement. If you are in the business of serving Christ, then therefore you should embrace self-effacement. Ang self-effacement as defined by the internet is, and I quote, the act of keeping oneself in the background, downplaying personal achievements, or avoiding the spotlight, end quote. It is the conscious act of keeping yourself away as you point people to the Lord. Ang self-effacement is an intentional avoidance of anything that may put the attention and admiration to the messenger rather than to the message that he brings. Self-effacement is the calculated actions of the disciples not to make the ministry more about himself, not because talking about himself is bad or sinful in some different occasions, but talking about yourself and drawing your attention to yourself while you minister and serve the glorious person of the Lord Jesus Christ. That is so absurd. Hindi maaari.
Pagdating kay Kristo, kung siyang pinaglilingkuran mo, kung di ka magsa-self-effacing, almost blasphemous niyan. It just can't be. As they say in the ministry sa aming mga preachers, either you have a wonderful Savior or a wonderful preacher. You just cannot be both. Either the preacher will labor on exalting, expounding his wonderful Savior, or steal the show by making the sermon about Him. Mas lagi ang kanyang sarili, opinyon, ang sarili niyang pananaw at sarili niyang sa buhay niya ang laging maririnig ng mga tao. Na by that time na bumaba siya sa pulpit, ang mga tao, mas marami silang natandaan patungkol sa kanyang ginawa, sa kanyang pananaw, sa kanyang mga patungkol sa sarili, not patungkol kay Kristo na pinangaral niya. Self-effacement is self-consciousness of your sinfulness, your weakness, your inadequacy, that you are frail, that there is that reality sa sarili mo na mas kilala mo ang sarili mo kaysa sa kilala ka ng iba. Na kilala mo ang sarili mo na kahit nagagalingan ng iba sa iyo at nakikita nila ang ministry mo at buhay mo at ginagawa mo na successful ka at naroon ang kamay ng Diyos. Yes, praise the Lord kung may ganyan sa iyo. At nung nakita ng mga Hudyo ang kay John the Baptist, anong sinabi niya? I am not the Christ. It's not enough na dahil maraming nagsisisi sa aking ministry, I will have the audacity to say that I am the Christ. Or i-absorb ko yung papuri na binibigay niyo sa akin. Hindi niya nga sinabing siya si Elijah or si prophet. Pwede niya sabihin na hindi nga ako si Elijah, but I am greater than that. Makikita niyo may leader ngayon sa free world, while I admire his many policies na leaning sa conservatism, but the person, laging accusation sa kanya is very narcissistic. Lagi niyang tinataas ang sarili niya, laging siya ang the best, lagi siya ang ganito. And while the policies are good at times, pero dahil yung nagko-communicate ay masyadong self-absorbed self-absorbed, ang nangyayari is it leaves a bad taste. At ganito ang nangyayari kapag nagmi-ministry ang mga Kristiyano. Dapat may unambiguous na pananalita na hindi tayo dakila. It is not enough to point them to Christ as to serve them and to minister to them. We need to give the glory to God when they begin to elevate us in a level not intended for us. Now let me just clarify, we do not say walang puwang ang admiration, ang paghanga at yung pagka-bless ng mga tao. What if may totoong nabibless talaga sa'yo, sa servant spirit mo, sa ministry mo, sa galing mo? Well, we have to admit na may ganyang admiration. But that is exactly my point. What are you going to do with those admiration? And those accolades? At yung appreciation na binapadala ng mga tao sa iyo, who almost flatter you to the detriment of your soul, because they are elevating a man with remaining sin higher than what God has intended him to be. That would be a demise sa kaluluwa mo. At yan yung laging napapaisip ako every time na may makakarinig, because that's what they have advised to me. Hindi kakayanin lagi ng isang kaluluwa na may remaining sin, na lagi siyang nakakarinig ng mga praises all the time, incessantly. Isang araw, bigla niyang paniniwalaan yan, lalo na kapag pinasukan siya ng masamang hangin. Sisirain nito ang kanyang kaluluwa. Susunod nito ang ministry niya. Oh, that's why when someone ay mabiglang na-bless sa atin, we should quickly, yes, receive it, praise God. Huwag mong ipahiya yung tao. Probably, he meant it. At dapat na i-appreciate din siya, but you deflect the glory and direct it to the Lord. Every appreciation and admiration should be received with gratefulness, then we offer it to the Lord as a sacrifice of praise and gratefulness to Him. After all, kanino galing yung galing? Kanino galing yung lakas? Kanino galing yung pagka-bless ng mga tao? At the end of the day, pag kinalculate mo yan, manggagaling yan doon kay Kristo, sa kanyang covenant, sa biyaya niya.
binigyan kanya ng opportunity maging pagpapala, maging blessing sa mga tao na naglilingkod sa kanya. By this time, mapapansin nyo siguro, napakahirap naman itong pinapagawa sa atin ng Diyos. Konting appreciation lang. Paano kapag ganito yung opportunity na napunta sa akin, talagang napakalaki ng temptation na i-flatter ang sarili natin. Minsan naiisip natin, di ba? Nagagalingan tayo sa sarili natin. O kaya, tigil ka nga dyan. Kung ayaw mo gusto mo makatulong, let me do it. Of course, nothing wrong with that, pero maaari na iniisip natin na tayo lang makakagawa ng ministry na ito. Or malululong tayo sa papuri ng iba kapag tayo na-appreciate. May panahon na aminin natin, kinukuha talaga natin ng glory. And we make the ministry about us, about our talents, about our pride, and about our ego. When that happens, we know mahina tayo when it comes to self-effacement. Saan tayo malakas? Self-preservation, self-promotion. Those are our strengths. We are not the real self-effacer. In fact, let me tell you that even John the Baptist was not the ultimate self-effacer in this story. Dahil nung siya ay nasa kulungan, nag-doubt siya mismo sa kanyang naging ministry at inutusan pa niya ang kanyang mga disciples na pumunta kay Jesus at tanungin kung siya na ba talaga yon at maghihintay pa sila ng iba. Ang gusto ko dito ay hindi yung ipahiya si John the Baptist, kundi ipakita ko sa inyo that even John the Baptist has failed. Mayroon siyang mga weak moments. Even John the Baptist was not pointing to himself. Ang ultimate self-effacer dito, hindi si John the Baptist, kundi ang Panginoong Jesus. Kapag tumingin ka kay Jesucristo, makikita mo ang tamang standard na dapat i-follow mo. Siya mismo yung persona na in-announce ni John the Baptist as the voice out of the wilderness, crying out with a loud voice. Kay John the Baptist, mabibigay lang sa atin ay halimbawa ng humility. But kay Christ, provider ng grace of humility. Sa kanyang pagsunod sa kasunduan nila ng Ama, hindi niya hinayaan na makaharang ang suffering at anumang bagay kasama ang kanyang emotions at terror na lamunin ng wrath of God. He allowed the Father to be glorified sa kanyang mission at ang will ng Father sa pagsunod. Well, kung ikaw ay papasunurin at papatayin, sasabihin mo, ako na nga yung naglilingkod, ako pa yung papatayin ninyo. But look at Christ, how He practiced self-effacing attitude. John 17:4, I glorified you on earth, having accomplished the work that you have gave me to do. Ginlorify niya ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos, ang kanyang Ama, by accomplishing yung work na binigay sa kanya. Yung will niyang Father, hindi nanguna yung emosyon niya. Luke 22:42, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Kinalimutan ni Christ ang kanyang sarili at namuhay siya bilang alipin ng Ama. This is the ultimate self-effacement. Sa Philippians 2:7, but He emptied Himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Ang self-effacement na ito ni Kristo ay nagbunga ng kaligtasan para sa atin. Nakuha niya yung katwiran na kailangan natin upang tayo ay tanggapin ng Ama, makapasok sa kanyang kaharian at maging benepisyaryo ng biyaya ng kanyang tipan. At sa tipan na ito ng New Covenant, dadaloy ang tunay na kakayahan natin for self-effacement. Dito magagawa natin makapag-ministeryo talaga tayo na inuuna ang kapakanan ng Diyos, hindi ang ating mga sarili. Sa biyaya lamang ni Kristo talaga tayo makakatabi at dito talaga natin makakayang hayaan na maging bida, hindi ang ministro, hindi ang miyembro, hindi ang tao, kundi ang Panginoon. Alam niyo, ang gospel is a story of self-effacement. It is the story of one person na hinayaan, nagpakababa, hinayaan na siya'y saktan. And this is the story of our salvation. And let me challenge you, beware of your very own ministry or ang inyong ginagawa. For it is there that you can hijack the glory of God for yourself.
Guard your service and ministry to the Lord from the deceitful temptation of hijacking it for your own. Sabi nung isang preacher, the moment na gumagawa ka ng ministry is also the moment na napakalaki ng temptation na kunin mo yung glory na yon, ilagay para sa sarili mo. Isa sa paborito kong libro kay John Piper, Brothers, We Are Not Professionals. Sinabi niya doon, di ko malilimutan. Sabi niya, ministry is its own worst enemy. It is not destroyed by the big bad wolf of the world. It destroys itself. Alam mo kung makaka-destroy sa'yo, not always ang world. Makaka-destroy sa'yo ang sarili mo. Kapag ginaya mong pumasok sa'yo yung accolades, yung papuri, at yung ministry na masyado kang focus sa sarili mo. You're supposed to confess kung sino si Kristo, kaya ka nasa ministry na yan. Pero that same ministry can be the cause of pride. Pwede mo sabihin, ako'y magaling dito. Pwede mo sabihin, matagal na ako dito. Pwede mo sabihin, kundi dahil sa akin, wala mga ito. In that ministry, you said you will serve God. Lalo na nagsimula ka. Lagi mo sinasabi, para sa Diyos ito, para sa Panginoon. Na hindi ito patungkol sa sarili mo. But look at yourself through sin. That ministry pwede palang ma-utilize para paglingkuran mo sarili mo at yung sarili mong interes. Dito na po promote ang sarili, napapasikat yung mga sacrifices at ginagawa mo. Pinapa-broadcast mo, pinapakilala. But there's only one antidote here. Para hindi ka maengganyo na malaki sa mga ginagawa mo sa Panginoon. Alisin mo yung masyadong mataas mong pagtingin sa mga ministries na masyadong nakikita ng mga tao. But hindi mo balansin ngayon. Begin to prize those ministries and appreciate those ministries which are hidden, menial, dirty. Taasan mo ng konti yung tingin mo sa ministry. Na hindi ang ministry yung laging pagtayo dito sa harap, pagpipreside, pagpipreach, or kung ano man pagtuturo, or kung ano man. Try mong tingnan yung glory ng Diyos sa ministry ng pag-aayos at yung walang nakakakita. Pag-aayos ng mga upuan, pag-arrange ng mga bagay-bagay, pagpiprint ng mga materials, pagkakaroon ng mga pagkain natin. Diyan madidevelop yung humility. Madidevelop ang humility kapag walang masyadong nagpapasalamat sa iyo. Hindi natin gustong hindi ka pasalamatan, pero merong sanctifying effect pag hindi ka masyadong napapansin. Mas delikado nga pag lagi kang napapansin. Lagi kang napupuri. There are a lot of humbling lessons kapag naroon tayo sa mga ganong uri ng ministry. Sabi ni Jonathan Edwards, and I quote, God had respect to Himself as His last and highest end in this work, because He is worthy in Himself to be so, being infinitely the greatest and best of beings. All these things else, with regard to worthiness, importance, and excellence, are perfectly as nothing in comparison of Him. All that is ever spoken in Scripture as an ultimate end of God's works is included in that one praise, the glory of God. End quote. Ang sinasabi niya dito ni Jonathan Edwards is, maging God-centered ka. At ang pinaka-God-centered na person sa universe ay ang Diyos, because ang pinakamahalaga sa Diyos ay ang kanyang glory. Sabi ni John Piper, willing daw tayo na maging God-centered as long as ang Diyos magiging man-centered. As long as na-serve ka ng Diyos, you're willing to give it all. You're willing to praise God. As long as nasa-serve ka niya. Kaya maganda ito na paalala sa mga members. Kumusta ang paglilingkod mo? Ang pagsiserve mo ba ay, I am not the Christ? Or indirectly you are saying that I am someone. I am someone na kailangan mong kilalanin, na kailangan mong mag-walk on the eggshells. Kailangan mong i-consider palagi. Kumusta yung ginagawa mo? Baka masyadong lagi. Ang dami mo mga protocol sa buhay na kailangan masunod ito, or else they are disrespecting you
and your ministry? Pag ba ikaw ay naglilingkod, hinahanap mo ba yung papuri ng iba? It's a bad practice of the church when its servants ay hindi ina-appreciate. But it is a stinking problem of a servant kung lagi na niyang hinahanap ay ang papuri ng mga tao. It's not that we do not want to give it to you, but in the providence of God, alam ng Diyos kung ano ang makakasama sa iyo. Sa mga mangangaral, pag tumatayo tayo, nagpe-preside, are we drawing too much attention to ourselves? Sa mga nagsasalita, devotion man, or sa worship, beware in our ministries that we are proclaiming Christ, yet our behavior, our demeanor, the way we talk, the way we move, na parang, gusto nating mapansin, gusto nating maka-attract ng attention. You have just few minutes while you stand here and be the voice in the wilderness for that glorious King. Why would you waste it sa mga bagay na magdodraw too much ng attention sa iyo? It is not, are you conscious enough about Christ, or you tend to speak so much about yourself, about your personal opinions, personal hobbies, personal likes, personal matters? Magandang tingnan, but try to calculate yung amount of things na na-mention sa sarili ng isang preacher. Baka sumobra at mas marami pa ang patungkol sa kanya. Dito natin iniiwasan din yung appropriateness, dito natin iniiwasan yung mga hindi appropriate na mga remarks or jokes when it comes to the ministry of proclaiming Christ. This is not only an issue of appropriateness, kundi yung mga bagay na gusto nating i-emphasize sa ministry natin. We had just had our men's fellowship, that it is our desire na kapag ang mga nag-preside ay di-direct tayo sa Panginoon. Not really na makuha yung atensyon natin toward them. And then another is admit, confess, and concede on your weakness, temptations, frailty, inadequacy, sinfulness, and averageness. Aminin mo, hindi ka ganun kagaling kasi yun naman talaga ang totoo. Hindi ka ganun kabanal tulad ng iniisip nila. Hindi ka ganun ka-humble tulad ng ina-expect nila. It won't do you bad or won't do you some negative things kapag sinabi mo, ang Panginoon, ay hindi ako ganyan, hindi ako ganito. Hindi ka ganun kalakas kapag binibigay nila yung papuri na dapat sa Diyos lang. The Lord allows His servant to be promoted, but not to be worshipped. When His Son came to the world, ang Panginoong Yesus, He deserved to be worshipped. Yes? Yes. Yet always through the eyes of faith and repentance. Hindi worship si Christ by external impression and admiration of men. Hindi tinanggap ng Diyos yun. Hindi nga inalaw ng Diyos na palakpakan siya kada nag-ministry siya. Alam mo ba si Kristo hindi inalaw ng Ama kahit napaka-special niya na kada sabihin niya paniniwalaan ng mga tao. Hindi inalaw ng Ama na kahit na anong sabihin ni Kristo, kahit totoo ang mga yon, minsan di siya nagsinungaling. Pero hindi na yan ng Ama na lahat ay luluhod sa Kanya. Hindi inalaw ng Ama na kahit tama siya ay makukuha niya lahat ng gusto niya, o hindi na siya sisiraan, aawayin o usigin ng mga tao. Hindi na yan ng Ama na makaranas si Kristo ng todo-todong material na pagpapala o kasikatan. Naroon ang persecution, naroon ang kahirapan kahit siya ang anak ng Diyos. Pinaranas ito sa Kanya ng Diyos. Tapos, ikaw, araw-araw na nagkakasala ka, nasa ministry ka, tapos di ka pwedeng makorek.
Hindi mo kayang makapagbigay ng hindi mo kayang makapagbigay ng komento ang iba sa ginagawa mong ministry na hindi ka masasaktan yung ego mo. Isa sa nagbigay ng takot sa akin bilang pastor ay yung sinabi ni Al Mohler sa isang conference na sabi niya, alam niyo ba kung anong characteristic ng isang false teacher? Sabi ni Al Mohler, uncorrectable. If a person is not willing to be corrected, that is not a quality or mark of a bad pastor. That is a mark of a false teacher. Because false teachers before, they were preaching and teaching good like sila Arius, sila Nestorius, Eutychus. But one time, nag-lead astray sila, but someone corrected them, but they rejected it. So the moment na may nag-correct sa'yo, baka isipin mo, oh, I'm just being a bad Christian. No. Baka you're being a bad false teacher. Ang ending pala nito. Nakakatakot. Brethren, always point others and especially yourself to our Savior. Tanggapin natin kung tayo ay mapapahiya, makokorekt. Tanggapin natin kung tayo ay may ituturo sa atin o kaya i-criticize. In fact, kahit na unfairly criticize tayo, we can still accept that. Makapag-ministry at confess tayo natin, we are not after all the Christ. We are not the prophets. We are not Moses. We can say na we have a Christ na pwedeng sandalan, pagtiwalaan, paglilingkuran. At the end of the day, siya yung maluluwalhati. Ang antidote dito ay gawin mong bukang bibig yung ginawa ni Kristo sa buhay mo. Gawin mong bukang bibig kung gaano ka kahina. Hindi kakayanin ng isang may remaining sin na lagi siyang napapaligiran ng mga bagay na mga puro nagpapalaki sa ulo niya. Kaya kung merong criticism sa'yo, kung merong ganitong bagay sa'yo, consider it as the grace of God. Huwag kang ma-discourage because even your Savior experienced that. Huwag kang sumuko, magpatuloy ka. And allow the Lord Jesus to vindicate you on that matter. Si Martin Luther, nung siya ay tinanong, i-recant niya ba ang mga bagay na ito? Sabi niya, ang dami kong sinulat, dami kong ganito, ano ba yung re-recant ko? Sabi, Martin Luther, you speak plainly. Wag kang magpa ligoy-ligoy. Sabi niya, since ayaw niyo ng paligoy-ligoy, I will answer plainly unless I am convinced by plain scripture and the conscience. Sabi niya, I will stand dito sa aking position. My conscience is captive to the word of God. That is a person na naglilingkod sa Diyos. Kaya kung wala ka kay Jesucristo, hindi ka magkakaroon ng tunay na self-effacing at effacement sa buhay mo. Kailangan mo muna si Kristo. Kung ikaw ay anak dito, wala pa kay Kristo, ikaw ay bisita, tandaan mo, ang katwiran na kailangan mo para sa Ama dahil sa kasalanan mo, kailangan mo ang katwiran na tatanggapin ng Ama. Ito yung katwiran na nakuha ni Kristo sa kanyang kamatayan, sa kanyang resurrection. Sumampalataya ka sa Kanya at sa Kanyang paglilingkod, kunin mo ang biyaya ng Diyos na hindi lang iproklama si Kristo, kundi tumabi ka sa Kanyang dinadaanan. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa salitang ito na binigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa richness na nakita namin sa John chapter 1. Na itong si Apostle John at si John the Baptist ay pinakita ang kanyang katapatan. Hindi lamang sa pagpoproclaim kung sino ka, kundi sa paglilinaw kung sino siya. Na hindi siya si Kristo.
Lord, ipagkaloob mo sa amin ang kababaan ng loob. Pakita nawa namin to sa willingness namin na makorek, tanggapin ng criticism, o kaya naman ay magpatuloy sa paglilingkod kahit may mga pag-uusig. At nawa, Panginoon, di kami magsawa na ituro ang mga tao kay Jesucristo. After all, siya lamang ang worthy, siya lamang ang glorious. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.